Kami po ay lahat na kahit pa po hindi pa dumarating yung Christmas party natin, pinag-uusapan po namin ng mga kamag-anak namin, kami pong lahat. Sabi ko nga po sa kanila, pag natapos daw tayong lahat dito, nagawa ng bahay, nabigyan tayo ng bahay. Bago daw po sila umalis, magpapa-Christmas party tayo daw po ay maglilitsyon. Talaga pong marami, lahat po kami ay natuwa at nagpapasalamat po kami at kayo ay talagang ginaid po ng Panginoon na pumunta diyan sa amin para po kami ay magkaroon ng mga bahay na matitibay. Bukod po sa doon sa kagaya po nung nakaraan, meron nga pong tumutulong sa amin pero yung pampinansalaan po yung kagaya po ng bigas, sardinas. Pero ito pong dala po ninyo ay talaga pong makikita po ng mas makararami at aming pakikinabangan ng aming mga anak. Maliit na bagay. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Kaligayahan po ng aking puso, Nay, na parang na-touch ako doon na hindi ko nabigay yung konkreto, Nay. Hindi ko maibigay yung konkretong bahay kasi gusto ko malahat kayo kahit paano. No? Sa totoo lang po ay kayo lang ang nagbigay sa amin ng ganyan. Lahat pong mga dumagat ay wala pa pong dumarating sa amin na tumutulong sa amin ng magbigay ng ganyan. Oy! Ginagawa mo. Oh! Naglag na. Naglag na. Ginagawa mo. Siguro po ay awan ko po sa kanya kasi ang sinasabi po niya, kung babalik siya sa pag-aaral, gusto nga niya mag-aral. Kaya lang, malayo na siya doon sa pangkaramihan ng mga bata na nag-aaral. Nahihiya na daw po sila na makasalamuha yung ibang mga bata dahil malalaki na sila. Kasi nga po, hindi po sila nakapag-aral nung nakaraang sunod-sunod na taon. Dahil po dala po na aming kahirapan. Kung wala na pong trabaho sa isang lugar yung tatay nila, kami po ililipat sa isang lugar na sabi po ng mister ko, sumama na kayo sa aking mag-iinat, doon ako dadayo ng trabaho at para tayo mabuhay. Kaya dati po doon po kami sa hulo. Ay wala po kami kakayanan na pera na pambili ng bangka, pambili ng motor. Kaya nagdesisyon po yung asawa ko na dito muna daw kami. Tapos nagpalipat-lipat po kami, napunta po kami sa Ipo. Pumasok po yung tatay nila sa Bantay Gubat po. Na sinuswelduhan po sila ng WSS. Ngayon, pagdating po namin doon, pinag-aral ko po sila, pumasok po sila sa school, dun sa Ipo. Nung mawala na po ng trabaho yung tatay nila, bumalik po kami ng Soha. Kaya lang po ay wala po kaming budget na pambaon nila araw-araw mamamasahe galing sa Soha papunta ng Ipo. Wala po kaming pera. Wala pa po kaming motor na obra nilang gamitin. Kaya tuluyan na po silang hindi nakapag-aral. Ay sabi ko nga po sa kanila mag-aral sila. Kaya lang nahihiya na raw sila na sumabay dun sa mga bata. Ang ka-eskwela po ni Rhea ay maliit na bata. Nakaka-proud naman tong anak mo, Nay. Pero yung puso ko, kahit sa inyo yun, talagang nalulungkot po ako sa kalagayan ni ate. Buhat na ulit tayo nag-usap, ganun pa rin ba yung gusto mo? Gusto mo pa rin mag-aaral? Kung may kukuha sa anak niyo, pag-aaralin, ano po yung magiging desisyon niyo ulit? Sa akin po, kung talagang gusto niya makapag-aral at mayroon lang po tutulong sa kanya para makapag-aral siya, kung talaga pong gusto niya mag-aral, ay nasa sa kanya po yung desisyon. So susuportahan niya na ho doon sa gusto niya? O, kung gusto naman po niya mag-aral, ay talagang nasa sa kanya po yung desisyon kasi po, ako po ay matanda na, ay siya ay bata pa. Baka balang araw,
siya ay ako'y mamamatay na dahil sa katandaan ko ay siya po ay bago palaang. Kaya nung una po ay talagang ayaw ko po na mawalay sila sa akin. Pero kung siya po ay talagang gusto niya mag-aral at mayroon lahat tutulong sa kanya, ay nasa sa kanya po kung gusto niya mag-aral. Ate Rhea, kung may kukuha sa'yo pag-aaralin ka, kaya mo na bang malayo? Hindi po siguro. Tiis-tiis lang. Hindi mo kayang malayo? Hindi po. Hindi rin ho kayo kayang, pero nakaraan ka, Tekram, ayaw ni nanay. Ngayon, siguro sa nakikita niya na inaano ko yung pag-aaral sa mga bata o doon sa kanila, parang mas naiintindihan niyo na ngayon na yun, no? Naisip ko po na talagang ako po ay medyo matanda na rin at saka isa pa kung minsan po ay palagi na pong sumasama yung pakiramdam ko. Kaya naalala ko po na kung talagang gusto niya mag-aral, ay nasa sa kanya po. Pinapaintindi ko kasi, Katekram, sa mga kababayan nating mga dumagat dito, mas mahalaga yung pag-aaral. Kasi magiging ganun at ganun din yung buhay ulit. Kung di pag-aaralin yung mga anak mo, hindi gaya nung inuulit ko. Kaya kami nandito, Ate Rhea, dahil dun sa batang si Ate Celine, na nangangarap, pagka nakatapos, unti-unti, gagaan yung buhay nila. Pero ganun pa rin, hindi nagbabago yung desisyon mo na gusto mo mag-aral. Gusto mo lang nasa tabi ng mama mo. Iniisip ko lang, Ate Rhea, kung meron tao kasi na mas maibibigay niya yung magandang edukasyon sa'yo, mas maganda. Mas magiging komportable yung pag-aaral mo. Mas magiging madali lahat. Yun lang naman ang sa akin. Pero naintindihan ko. Pero gaya ng sinabi ko noon, nung ulit tayo nag-usap, titignan natin yung magagawa natin doon sa ALS. Grade, ano ka, ate? Grade 2 na. Grade 2 po. 2, di ba? Tapos 17. Dapat, na siya grade 12 na siya. Tapos na siya ng grade 12. Tito Darius, yung 17, tapos na ng grade 12 ba? O college na? Grade 12, no? Yun, dapat kasi grade 12 ka na. Ate Rhea, hanggang kailan mo gagawin tong ginagawa mo na to? Yung pagtulong kay nanay. Hanggat makakaya ko po. Hanggat makakaya mo. Okay. Tungingan kita ng message ulit sa mga kabataan. Ano ko po sa kanila, wag po muna silang mag-asawa at magpatuloy po muna. Mag-aral po sila na mabuti para makatulong po sila sa magulang nila. Kasi karamihan ka, Tekram, yung mga kadumagat natin dito, ano pa lang, 16, 17 na, Nay? Nag-aasawa na, no? Kayo, Nay, ilang taon na kayo nag-asawa? Hindi ko na po alam po ilang taon akong mag-asawa. Nakailan tayo? Mga 30, mga nasa 30 o 35 na, no? Sa ganong kadaming kinuha mo, hindi ka napagod? Parang hindi ko nga nakitang hindi ka, parang lang, no, Nay? Parang sisiw. Gano'n na. Okay. Minsan po kasi inaakayat po namin ito sa mga puno. Oo. Pag yung dulo po niya, pag pinutol po namin sa puno, tapos babatakin namin, hindi mabatak, nakapalupot po doon sa dulo ng kahoy, akayatin po namin, doon po namin puputulin. Okay. Nakuha rin po pala kayong baging, Nay? Yung ratan po. Oo, nakuha rin po pala kayong gano'n. Opo. Pero mas panlalaki yung trabaho yan, no? Opo, dahil po marami pong tinik. Tapos, akitin pa po sa dulo ng kahoy. Noong una po kasi, nung may bangka po kami sa ulo, pero wala pong makina nung una. Yeah. Kami po ay, ang trabaho po namin ay magyantok na mag-asawa. Yeah. Ito pong aking mga anak, nasa pamunduhan lang namin sa ganyan. Tapos, akit po kami sa bundok. Doon sa kataas-taasan. Tapos, doon po kami kukuhang mag-asawa ng ratan.
Akitin po namin, puputulin, tapos aalisan po namin ng tinik, tapos babatakin po namin. Dito po nakasampay sa aming balikat, nakabalaktot po, mahaba. Binabatak po namin pababa. Pagdating sa baba, puputol-putulin na namin. Bibinta na namin, papalit na namin ng bigas. Kung may mensahe ka kay nanay, ano yung gusto mong sabihin ngayon? Ang gusto ko lang pong sabihin na mahal ko po siya. Napakaiksi pero napakasarap pakinggan no, Nay? Kayo naman, Nay, anong isasagot niyo doon sa anak niyo? Sa akin naman, ako'y nagpapasalamat at ako'y mahal ng aking mga anak sa kabila ng lahat ng pagsisikap ko sa kanila, pag-aalala ko sa kanila, para sila ay mabuhay ko, para sila ay lumaki. Maranasan din nila ang buhay dito sa ganitong maliwanag. Sana ang dasal ko sa kanila, ng mga anak ko, sana yung hirap ko nung mga maliliit pa sila, sana ay wag nilang danasin. Yun lang yung kinakalungkot ko dito, Katekram eh. Yung hiling ko talaga, yung pinagpipray ko na lahat ng mga magulang dito magkaroon ng mga pangarap sa mga anak na itulak talaga sila sa pag-aaral. Kasi Katekram mahirap, basta sabi ko nga, basta inaano ko dito, yung parang pinaka-mission ko ngayon dito, yung may ano sa mga magulang na pag-aralin yung mga bata. Kasi ang hirap nung natatapos yung araw, na wala silang natututunan. Gaya ng mga napuntahan ko kahapon, Katekram, nakakalungkot. 12, 11, 10 years old, wala ho talaga silang, hindi pa alam ang ABCD. Yun yung sa tingin kong pinakamahalaga sa lahat, yung pag-aayos ng bahay o material na bagay mabibigay natin. Panandalian lang yun eh. Pero yung matutunan, maintindihan ng mga nanay at tatay dito sa mga napupuntahan natin, sa mission natin, gaano kahalaga ang pag-aaral. Kaya tulungan mo ako, ate, no? At dahil meron kang talagang na-amaze ako sa'yo, ito sa'yo, kay nanay. Nay, sa'yo naman yun. Yeah. Ano yan? Di ko alam kung pagtabunan niyo na ako yan. Ako po nagpapasalamat sa inyo. Sana po ay mapapa ang inyong buhay, na bigyan pa kayo ng mahabang buhay ng Panginoon, at para po mas marami pa kayong matulungan kagaya namin. Inabot ako ulit sila nanay kasi napakabuti lang ng puso ni ate. Alam niyo yung binigay kong 10,000? Binigay ko sa anak para maitulong din sa anak. Kahit hindi magawa yung kanilang kung ano yung pwedeng magamit doon sa pera na ibinigay kong 10,000. Binigay doon sa anak para magawa no yung bubong din. Kaya nakaka-proud lang din si nanay. Imbis na ayusin yung ano ni nanay. Yung bubong niyo kasi na yero naman no? Tapos yung, kasi kung ano lang si nanay, ba't di ko ilalagay dito sa ano? Pero siyempre dahil nanay siya, mahal niya yung anak niya, at mahal din ni ate yung kapatid, sa kapatid na muna. Kasi mas nakikita nila na mas kailangan ng kapatid, no? Opo. Yeah, ano lang. Sa akin naman po, di bali po, ako'y mawalan, basta yung mga anak ko lang ang magkaroon para pare-parehas ko sila, dahil pare-parehas ko silang mga anak. Pare-parehas ko silang mahalaga sa akin. Nasabi ko nga po kay Rhea, magpabaya ka na muna diyan sa kuya mo dahil yung bahay nila ay lona. Tayo na may kahit pa paano, ito na may iyero tayo kahit wala nga pamalupo. Dahil yung kapatid mo ay may bago pa siyang nag-iipon para sa kanilang buhay. Ay magpabaya ka na kako, Rhea, at para po sila magkaroon na ng bahay, para po walang hinanakita ng bawat isa. Meron yung isa ay wala. Para istan lang po sila magkakapatid.
Ganon din po ang gagawin ko kung sakali at ako'y buhay pa, malakas pa ako, at nagkaroon po siya ng pamilya. Ganon din po ay tuturo ko doon sa mas nakakabata kay Rhea. Yeah. Grabe, no? Sana all, may ganito ka nanay, may ganito kang kapatid. Nakaka-proud lang yung ano nila. Kahit ganito yung buhay nila, hindi man karangyan, salat sila sa buhay, pero mas tinitignan nila yung hirap. Kung sino yung pwedeng gumamit ng pera. Hindi man kayo mayaman sa anumang ano, pero may maganda ho kayong puso. Yan yung pinakamahalaga. Ate Rhea, tuloy-tuloy mo lang yan. Alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Yung may ganyang puso, i-bless ka higit pa sa inaasahan mo. Basta tuloy-tuloy mo lang yung pagmamahal sa mga... Kasi kung meron kang pagmamahal sa mga magulang mo, nandun na rin yung pagmamahal mo sa ating Diyos. Kasi kung ano yung ginagawa mo sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa kapwa mo, ay ginagawa mo na rin sa ating Diyos. Kaya alam niya yung ibibigay niya sa'yo. Kaya ipagpatuloy mo yan. Tapos gawin mo yung makakabuti sa'yo, makakapagunlad sa buhay mo, giginhawa yung buhay mo. Maniwala ka sa akin. Okay? Kaya hanggat hindi papasukan, mag-isip-isip ka doon sa kung may kukuha sa'yo, pag-aaralin ka, pag-isipan mo mamayang gabi ulit yung mga sinasabi ko. Okay? Gusto ko malaman anong gagawin mo dyan sa pera. Kailan yung last time na humawa ka ng pera? Kailan yung huli na humawa ka ng ganyang pera? Hindi pa po ako mahawak ng ganito karaming pera. Happy ka? Opo. So, hindi mo pa alam anong gagawin mo dyan? Kasi kumbaga na ano siya, na ano siya na... Kasi yung binigay ko naman na 10,000 nun, alam nilang gagawin lang talaga sa bahay nila. Pero ito, regalo ko talaga sa kanya. Kaya di mo alam kung anong... Siguro bili kang damit. Sa Christmas party natin. Or yung gusto mong kainin. Para ma-experience mo. Nay? Bibili po ng duster. Hindi, dress. Kung pwede nga lang, kung naansabay ka doon sa mga scholar na ano, pinamakeover kita eh. So, yun lang, Katekram. Sa mga mission natin dito, Katekram, pang 40 na bahay po yung update na aayusin ho natin. Itong darating po ng mga linggo, sana makapag-add tayo ng 5. Kasi 35 at 36 ang bilang namin. Bali, ano pa pala, hindi siya mabubuong 36 kasi ang gagawin na lang 14, Kuya Gos. 14 pa, nagawa na po yung, magagawa na po yung pang 11, 12, 13, 14. Tapos meron pa po kaming 14 na isusunod. Kaya meron pa po tayong ilang araw pa bago magpasko. So, kaya pa siguro. Kaya pa yan para mas... Sabi ko nga ka Tekram, hindi man matapos yung mga iba, ang mahalaga na una yung mga talagang mas kailangan. Tapos yung Christmas party, magpapalitson na tayo para maging masaya po yung magiging Pasko nila dito. Okay po kayo doon, nanay? Kaya po kami po ay lahat na kahit pa po hindi pa dumarating yung Christmas party natin, pinag-uusapan po namin ng mga kamag-anak namin, kami pong lahat. Sabi ko nga po sa kanila, pag natapos daw tayong lahat dito, nagawa ng bahay, nabigyan tayo ng bahay. Bago daw po sila umalis, magpapa-Christmas party tayo daw po ay maglilitsyon. Talaga pong marami, lahat po kami ay natuwa at nagpapasalamat po kami. At ayo ay talagang ginaid po ng Panginoon na pumunta diyan sa amin para po kami ay magkaroon ng mga bahay na matitibay. Bukod po sa doon sa kagaya po nung nakaraan, meron nga pong tumutulong sa amin, pero yung pampinansalaan po yung kagaya po ng bigas, sardinas. Pero ito pong dala po ninyo ay talaga pong makikita po ng mas makararami at aming pakikinabangan ng aming mga anak.
maliit na bagay. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Kaligayahan po ng aking puso, Nay, na parang na-touch ako doon na hindi ko nabigay yung konkreto, Nay. Hindi ko maibigay yung konkretong bahay kasi gusto ko malahat kayo kahit paano. No? Sa totoo lang po ay kayo lang ang nagbigay sa amin ng ganyan. Lahat pong mga dumagat ay wala pa pong dumarating sa amin na tumutulong sa amin ng magbigay ng ganyan. Hindi po ang dinadala po nila ay yung sako na ilang buwan lang po nasisira pero yan tulong po ninyo sa amin medyo matagal po talaga na pakikinabangan namin. Gusto kong kunin itong pagkakataon na magpasalamat po sa lahat ng mga katekram natin. Nay, yung channel natin katekram ay nagiging instrumento po siya, yung pagsuporta po nyo sa lahat po ng mga lolo't lola natin dyan, mga tito, tita, mga nanay, tatay, ate, kuya. Lahat po ng suporta nyo, lahat po ng panonood nyo, sama-sama ho to. Yung nagiging revenue ng channel natin at pagmamahal ko, Family Manalastas, yun po yung naitutulong po natin dun sa paggawa ho natin sa mga bahay nila. Kaya bahala na po ang ating Diyos sa inyo, katekram, sa inyong pagmamahal at suporta. No, harigato. Kasi magsiswimming pa ho kami. Kailangan naming maligo dito kasi wala pong tubig ho dun sa kanila. At napag-usapan ho namin yung poso. Sabi ko, pwede bang gumawang poso dito? May nag-check na daw po nun. Sobrang, ano daw po yung problema na Malalim daw po yung, hindi po kayang abutin ng poso. Kasi po yung ilalim po nung tinitira namin ay puro daw po bato yung ilalim. Wala daw pong ano yung poso. Kaya hindi po sila nakapagtayo ng poso. Tito Darius, ano yan? Kukwari ako ng pulya, tatera. Kuwari? Maulam tayo. Kukwari. So libre na yung ulam natin. Libre na, tatera. Ayan, umaagos ang ano. Kukwari, ay ulam natin. Ganun lang pala, tatera. Kaso Tito Darius, parang, ano? Ayan o, tatera, tignan mo. Lapit kayo, lapit. Para magkaulam. Ayan. Parang, Ayan. parang child abuse. Maliliit. Yan ang lasa niya, tatay. Tingnan mo. Natatangay sa tatay, binabasa ko lang. Ayan, katekram mo. Hawakan mo. Picturean kita. Katekram, may ulam na kami. Babanlawan ko lang, tatay. Ayan na. Kawawa naman sila. Mag-iba ka ng kulay. Ayan, nag-iba ng kulay. Katekram. Ang sarap niya, gisa lang, no? Tingnan mo dito, tatay. In 5 minutes. Ayan. Bumababa lang sila, no? Sobra. Okay. May ulam na ho kami katekram mamaya. Okay. Thank you, Tito Darius. Ay, ang laki pala nito. Saan? Yan. Gusto ko parang ganyang kalalaki. Baby pa lang yata yung nakuha mo. Pwede na. Tanong natin kay nanay kung pwede na yung ganun. Ganun lang, ano? Lumalabas. Katekram, tignan nyo. Ganito lang ang pagkuha ng ano dito. Hoy! Bakit po? Lumalaki na daw ang tubig. Tato, nakakuha na rin po tayong pangulam, mga katekram. Let's go! Woohoo! Baka tumambling ka. Ay, kalalim. Marunong ka pala lumangoy? Marunong ako, sir. Galing ha. Sirena. Sireno pala, Sireno. Ako na magbubuhat niyan, tay. Native ito. Ito yung native. Di ba? Sabi. Ayan, meron yan. Abubugahan ko yan. Oh!
Ginagawa mo. Oh! Laglag na. Laglag na. Laglag. Laglag. Bakit? Lumalabas yung upuan, yung brief. Ginagawa mo. Lumambling ka. Nasobra nata si Boy. Ako, ayun na. Nabasa na yung bag. Oh! Ay,